Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Nagandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng iba pang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging, napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad. Ang isa sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masasama't mabubuti, anupat napuno ang mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-20 linggo sa karaniwang panahon at ating pong ginugunita ang kapistahan ni Pope Pius X o San Pio ika-10 na nung panahon na siya ang Santo Papa ay kanyang nagkaroon ng reform sa simbahan, lalong ilan sa mga bahagi ay yung pagdiriwang sa mga liturhiya, yung mga liturgical celebrations natin. Ganon din naman yung pagtanggap ng komunyon para sa mga bata at yung madalas na pagtanggap sa komunyon. Dahil dati ay dahil nga sa sitwasyon, halos isang beses isang taon lang ang pagtanggap ng komunyon dahil ganun lang nakakapagdiwang. At nung panahon ni Pope
Pius X ay pinahayag ng simbahan yung kahalagahan ng palagiang pagtanggap ng banal na komunyon at iba pang mga pagbabago pagdating sa atin pong simbahan. At ngayon sa ating ebanghelyo, sa tulong ni Pope Pius X, ay atin ding maunawaan ang talinghaga, ang paggamit ni Jesus ng kwento upang maipaliwanag ang paghahari ng Diyos. Sa kwentong ito, makikita natin na ang pagpasok sa langit, ito ay katulad nga ng isang pagdiriwang ng isang kasalan at siguro naman nakaka-attend na kayo ng mga wedding celebration, magarbo, masasarap na pagkain, masasaya at masaya ang mga programa. Yun yung dinidescribe ni Jesus sa kanyang mga kausap at maging sa panahon natin ngayon. Pero ang pagpasok sa langit, tandaan po natin, ay by invitation. Hindi ito yung basta-basta na lang papasok ka, gusto mong pumasok. Iniimbitahan ng Diyos ang una, sabi nga dito, mayroon siyang gustong imbitahan. Ito yung mga malalapit sa Kanya, ito yung mahalaga sa Kanya. Gusto niya kaisa nila o makasama sila sa pagdiriwang na ito sa isang espesyal na okasyon ng Kanyang anak. Pero sa kasawiang palad, tinanggihan at ayaw dumalo ng mga yung bang priority, mga VIPs para dito sa nag-iimbita. Pero may kanya-kanyang dahilan at tinanggihan ang imbitasyon. Yung iba naman ay talagang mas naging bayolente kasi yung mga naging ipinadala ay binugbog, pinatay. Kung kaya, ang paanyaya ay binuksan para sa lahat. Sabi nga po, mabubutit, masasama ay inimbitahan dahil handa na, sabi nga, handa na ang lahat. At yun, kaya ang isa sa mga turo natin na ang simbahan ay para sa lahat. Hindi lang para sa mga mabubuti, kundi para din, ang imbitasyon ay para din sa mga makasalanan. Pero, tingnan natin, ano bang pinagkaiba? Ano bang pinagkaiba natin, tayo na araw-araw na nagsisimba, doon sa mga hindi nagsisimba? Ano bang pinagkaiba natin sa kanila? Kasi dito, yung mga inanyayahan, hindi dumalo. Tapos, yung mga dumalo naman, ay mayroong mga dumalo na hindi naging handa. Alam mo nang may kasalan, pero bakit hindi ka nakadamit pang kasalan? Kung kaya, kahit nandoon na sila sa langit, sila ay itinaboy pa rin, iginapos, itinapon doon sa tinatawag na nating impyerno, doon sa kung saan magngangalit ang kanilang mga ngipin. So, maganda kasi mapagnilayan natin, tayo bang mga nagsisimba ngayon, dito man, physical man, o sa mga nasa online, handa ba talaga tayo sa pagdalo natin sa misa? Kasi sabi nga, kung dito sa mundong ito, kung tayo po ay hindi sanay magsimba, paano tayo, o ayaw natin magsimba, paano tayo makakapasok sa langit? Pero ganun din naman, kung tayo ay nagsisimba naman araw-araw, handa ba talaga tayo? Proper ba ang attire natin? Higit pa doon sa tinatawag natin mga kasuotan, panglabas, Kasi hindi naman natin pwedeng at hindi dapat husgahan ang isang tao na dumadalo sa misa base sa kanyang kasuotan. May kanya-kanya tayong dahilan kung bakit ito ang kasuotan natin. Pero higit doon, yung kalooban natin, masasabi ba natin tayo ay nasa wastong pananamit, nasa wastong disposisyon kapag dumadalo tayo sa misa?
Minsan mayroon tayong mga guidelines, no, paano kumilos, paano magbihis. Ito ay mga tulong para tayo malagay sa isang magandang disposisyon ng ating, para focus din tayo sa ating pagdiriwang, yung maging attentive tayo. Kasi kung pupunta ka lang dito, uupo, tayo, tapos wala ka naman sa pagdiriwang, ano nga pinagkaiba natin sa mga ayaw magsimba? So, kaya mahalaga po, mahalaga na attentive tayo sa bawat pagdiriwang at nakikiisa tayo sa pagdiriwang. Hindi yung para tayong tuod. Di ba minsan, nararanasan nyo ba yung kapag meron tayong kasiyahan, tapos merong isa nagmumukmuk? Di ba, panira yan eh. Nagkakasiyahan lahat, tapos ayaw makiisa. Ang hirap kaya minsan yung mga umahawak ng programa, hirap na hirap kasi yung mga tao nandoon nga pero ayaw mag-participate. Di wag na lang sanang umattend. Pero sana po, mapagnilayan natin na ginugusto natin at ikinasisiya natin na tayo po ay nasa simbahan, nakikiisa sa pagdiriwang, masayang nakikiisa sa misa, kusang loob na pumupunta at tumatanggap ng imbitasyon ng Diyos. Kusa, kasi mahirap po na pinipilit tayo at hindi tayo dapat para bang nagpapapilit pa ng todo. Kasi darating ang araw, pag wala na tayong buhay sa mundong ito, may mga pagkakataon na nararanasan natin kapag buhay, ayaw pumasok ng simbahan. O nung nabubuhay, ayaw pumasok, ayaw magsimba. Pag namatay, ipinipilit ipasok sa simbahan na para bang okay na ba yun? Pasok na ba siya sa langit dahil naipasok siya sa misa? Tayo din naman po ang haharap sa Diyos at sana hindi natin marinig sa ating Panginoon na gapusin yan, hindi yan karapat-dapat dito sa langit. Amen.